Ayun yung ano ko kay Eren na yun nga yung ginamit kong analogy. Kasi parang, di ba si Eren nagsimula siya from a very, yung may mission na tao na, yun nga, collective good. Na itong kaming mga, ano ba siya? Papatayin ko lahat ng Titans. Papatayin ko lahat ng Titans. Tapos, lumawak na istorya. Gumulo na. Na nalaman nga nila na hindi lang pala ganun kasimple yung mundo. Yeah. Na hindi lang siya Titans versus ano ba sila? Eldian ba? Eldian technically, di ba? Hindi lang siya ganun na gulat sila pati pala yung mga Titans kalahirin nila. I mean, ang komplikado pala ng mundo. Tapos sa dulo nga ang na-realize niya na walang ending. Na paulit-ulit lang yung conflict, iikot lang ng ikot yung conflict. So parang saan siya nag-conclude? Nagagawin ko na lahat to. Gagawin ko yung pinaka-radical na kaya kong gawin para mabigyan na lang ng fulfilling at peaceful na life yung mga mahal ko sa buhay. Kundi sila may kasa, sila... Pero sino yung best friend niya isa? Si Armin. Armin. Diba parang gano'n na lang yung naging ending sa dulo, diba? Parang ginawa niya na lang yun para maging peaceful yung buhay, no? So parang sa perspective ko sa kung bakit coming from a Marxist, kung bakit ako na lang din nandito na ako sa parang individual dream ko na parang yun nga to gain power and wealth na tapos gawin yung sa tingin kong tama. Yung sa tingin kong tama na kung paano ko gagawin sa mundo yun, parang binalan din. Pero ang inano ko naman, it's coming from a very good intention and kumbaga galing siya sa well intent. So parang dun din naging conclusion ko na dati kasi very idealist talaga, very ano ba yung magagawa kong pagbabago, ganyan. Pero ngayon doon na ako na ang tanging way para magawa ko rin yun is to gain enough power and influence para mangyari yung gusto ko nga rin na hindi naman na bounded na kung ibang ng school of thoughts pa na kung ano-ano. Na parang sa akin, ito na yung feeling ko na dapat na pwede ko makontribute sa society and all. Pero nandun pa rin ako sa initial na parang magagawa ko lang yun kung meron ako nung means. And yung mga nasa tao paligid ko is sila yung maapektuhan ko talaga. Parang gano'n, yun naging sa akin. Actually, interesting yung sa Attack on Titan. Pero kasi, hindi lang dahil maganda yung anime itself. Pero, actually, very Nietzschean yung niya. Kasi, kanina mo pa kinukot si Nietzsche. Yung parang, if you stare long enough into the abyss, parang be careful na hindi ka maging... The abyss gaze back into you. The abyss gazes back. Actually maraming anime din yung ganun, yung Code Geass, napanood mo rin yun. Na parang dahil ganito yung mundo, I have to be the bigger evil and then ako yung magiging common enemy ng lahat, parang ganyan. Pero parang babalik dun sa usapin ng Ubermensch na parang very individual, very na from a Marxist point of view, hindi naman dinedeny ng Marxism yung role ng mga special individuals or mga visionaries or leaders sa history. Pero ang difference lang siguro is etong mga leaders na to nagiging instrumental lang sila so as long as they are able to galvanize the oppressed, yung masa basically sa at na-articulate rather nitong mga leaders na ito yung struggles at pain nung masa para sila ay kumilos. Kasi ang sinasabi si Mao, ang sinasabi niya, ang totoong nagpapagalaw ng kasaysayan ay hindi mga individual, kundi yung masa. Kasi yes, there are leaders, pero without the masses, kung wala yung mga alipin na nagtayo ng mga pyramids, kung wala yung mga manggagawang nagtayo ng mga gusali, wala yung mga malalaking imperyo na meron tayo. So, it's a matter of difference ng perspective. May add ko lang parang medyo fan din kasi ako ng Egyptology. Merong archaeological evidences na ngayon na hindi slave labor ang gumawa ng pyramids. Kasi masyado siyang kailangan ng napaka-importante precise skill na hindi siya kayang gawin ng common slave. So, artisans daw talaga ang magawa. Thousands of years, hundreds of years. Pero ibig sabihin yung point na walang imperyong matatayo kung wala yung mga manggagawa. So, parang yun, it's a matter of how you look at history. Kasi
yung Marxism, may term siya dyan. Tawag niya dyan ay historical materialism, na ang difference with the way we view history right now is masyadong centric sa individual, masyadong centric sa ano. Pero sa Marxism kasi tinitingnan niya yung history as a movement of collective, of class. At sinasabi niya dito, ang bida ay ang masa. Parang ang tunay na gagalaw ng history ay yung masa mismo. Pero hindi niya dinideny. Parang hindi niya dinideny yung role ng individual. Wala lang, parang naisip ko lang doon sa binabanggit mo kanina.